Guys, magtatanim tayo ng ating halaman. No? So, meron tayong lupa. So, nakapaglipat tayo ng isa. Ayan. So, dito tayo tututok yung camera. Naman tayo nagtatanim, guys. Ayan. So, hopefully, magandang umaga. Nagtatanim ng halaman. Okay na to. Naglagan na natin yung lupa. So, maganda yung lupa ako nabili. Magandang lupa talaga, guys. Meron tayo bagong tanim. Maganda natin ang mas matibay. Makakapit siya. Magawa sa nanong na. So, okay. Okay na to, guys. Medyo okay na yung sa nating ano. Okay ba? So, pa tayo isa. Isa. Pwede mo na natin yung bulaklak na pwede natin. Ito pa. Sa lipat daw po guys. Lipat natin dito. Ano niya ako ng lupa. Lagay mo na natin dati lupa niya. Hindi siya manibago. Pwede kayo may naman na rito ng golden photo. Daming golden photos dito, guys. Ito.
So, meron na tayong tanim na dalawang lipat na bago. Ilagay natin siya ng lupa, guys. Maganda yung lupa na pinili natin. Maganda lupa sa... So, ayan. Hindi na. So ayan guys, ready na yung ating dalawa. Wala pa tayo tatanim guys. Lilibatan natin dalawa rito. Kasi kukuha tayo doon sa stick pa na yung punong-puno. Kukuha rin tayo ng mga ilang sanga doon. At ililipat natin sa kulay pink na yan. Ayan. So ayan. At ililipat natin dito to. Ayan ang ating lupa. Ganda niya guys, oh. Ganda ng bago natin tanim yan. Okay. So mamaya dadagdagan natin ng lupa. So magtatanim pa tayo. Magtatanim pa tayo guys. Yung papawasan natin ngayon, puno rin kasi ito. Pawasan natin sila kalahati. Ilipat natin dito sa kabila. Ito sa lukas ito. Pinupupulo ko lang siya.
ka muna. Oo nga, dadalhin mo na. Yan yung tako lang yan. May kugat na yan. Oo. Ay, ugat siya. Ito nga yata may... Ito na yung tumubo dito. Hindi ako yan, sinaksak lang. Okay, class, wala tayo? May ugat siya. Buhay siya. Meron na? Meron na pala. Okay. Before tayo i-announce ko yung use schedule natin dahil sa nangyaring memo, no? Missing last night. Okay? Next muna tayo. So, our discussion natin for today, guys, is about the work. Dos. So, tapos tayo sa utos na last time, ngayon naman ang ating discussion natin is about the work natin. So, i-define natin na yung work natin is kailangan quality, dahil of course, parallel na displacement covered by the given object natin. Yan. So, let's say, meron tayong apply na force dito. So, take note natin that by obtaining ng work natin, ay yung force natin must be parallel to the given displacement po. So, kung i-check po natin guys, C natin, sabi ko po kanina, must be parallel yung force and yung displacement natin. So, in terms of component po, ang ating pong kinukuha natin yung X component natin. Dahil, kung i-check natin, yung angle na between them, they are in parallel each other. Okay? Malinaw po, they are parallel each other. Okay? Klaro? Okay. So, kung susumahin natin, so, ang ating pong work natin is defined as F.D, and then by applying the definition natin ng that product natin, so, FD cosine theta. So, yan yung ating equation natin for the work. By assumption of this equation natin, providing na ito ay ang given force mo mas constant or is constant yung force natin. Okay, klaro? So again, i-define natin ang work natin upon equation na ito ay equal to FD cosine theta natin. Okay? Klaro po ba sa atin yun, guys? Klaro? Okay, klaro ha? So, whereas yung force natin must be in Newton, and then yung work natin na unit natin are Newton meter or
joules po. So, yan yung unit natin for the work. Okay? Malinaw po sa ating lahat. Okay, malinaw ha? Okay, kung walang tanong, so yun po ating equation natin, so sample tayo para po ma-appreciate nyo yung equation ng work natin. Okay, sabi po nito, a worker pull a 25 kg weight up a 27 degrees incline with a given friction natin na ito ay equal to 0.2 natin. So, as shown with a constant force of 340 Newton with the given angle of this applied force FP mo for 30 degrees respect to X natin. So, mag-slide down, yung crate natin with the distance of 3.6 meters natin. So, ang tanong, what will be the total work done on the crate natin? Total work nila, so net work done of this crate natin. So, kung i-check natin, para kung makuha natin yung total work, dapat alam natin yung work done sa lahat ng force preset po. So, yan yung way natin para makuha mo yung total work natin. Okay. So, ating pong first step po natin gawin is to construct the FBD or the free body diagram Dapat natin. mapagdala na rin yan. Mag-cutting na rin tayo dun. Para may bago na lang. So, upon FBD, Ito yung tatanong mo rin, may ubat na. yan. Pagka ngayon sa rito, dito So, ka rin. una. So, ano yung una natin? Kung mapansin natin, they're in contact siya. So, meron tayong normal force po. No? So, meron tayong normal force natin. Akala ko magdalawa niya. Ano Ikalawa, na? Yung may isa po. yung ating pong applied force mo, ito, na yung angle natin is 45 degrees. Dadami Ayun, yun. Ito yun ha. Siguro dadami naman. Nakuha po. Ayun, puro na isa eh. Ano yung isa? Okay na Ito yung ating applied force sa FP natin. Ha? Tapos yung weight natin, Okay na to. dahil nga ho ito ay inclined plane guys, so yung angle between them are nandito. So respect to y. Kagaya po ng sinabi ko last meeting. Respect to y yan, yung angle ng incline natin is May ubat na siya eh. 27 degrees natin. And then, obviously, dahil gumalaw to, at meron tayong given na the value of the coefficient of credit friction natin na equal to 0.2 natin, kaya yung ating pong friction natin ay opposing sa ating pong applied force natin. Kaya siya nandito. Yan. Okay? Nakuha po. Ako po ma. Okay. So, yung first step natin is to determine natin, since apat po yung force mo, apat na kukunin natin yung individual work done natin, saka natin siya ito total. Klaro? Okay? Malinaw po ha? So, una po, kukunin natin yung bawat work done ng bawat force na panaset natin. So, apat po yung kukunin natin, saka natin siya i-total. Okay. First step natin, yung work done natin by normal force. Yung work done natin by normal force, so I will put it as WN. So again, ating ano natin, equation ng
force natin, ng work natin, FD cosine theta po, no? Klaro? Yan. And then, upon definition natin, alam natin na yung normal force mo is perpendicular sa ating pong surface. Tama? Kaya, since ang ating pong normal force natin is perpendicular sa ating pong surface natin, so obviously, yung angle niya are equal to 90 degrees natin. So, yung magiging work done natin ng upon normal force, so cosine 90 is equal to 0. Therefore, yung work done ng normal force mo ay 0 din. Okay? Tama po? Nakuha? Okay ha? Nakuha po ha? Okay. Yung next naman po na kukunin natin na work done ay work done via FP, yung ating applied force natin. So yung work done by the applied force FP natin, same method na ito ay FD cosine theta natin. Okay, ulitin ko. Sa pagkuha po natin ng work done, ang ating pong consider lagi yung angle between yung force mo, yung given force mo, and yung ating displacement. Okay, so the case na to, ano yung kung angle between na component ng FP at yung D natin. So yung 45 degrees. So, therefore, ang force natin is 340 Newton. Ang displacement mo ay 3.6 meter natin. Tapos, cosine 45 degrees. So, ilan po? Pakikopit nga po. Kung ilan? Ilan po? Pakikopit. Ilan po? Pakikopit na lang. It is 5.50 o 1.5. 50. O yan. Okay, thank you. So it will be equal to, it is 5.5 joules po dahil work po ating kinukuha natin. Okay, any clarification guys? Dito? Okay, wala. Okay. So, kung wala po katulungan po, so ang magiging next natin, yung ating work na naman para sa friction. The weight natin. Work done. By yung ating weight natin. I will put as W sub W. So, ganoon pa rin, gamit yung equation natin na FD cosine theta mo. Alam natin na yung weight natin, guys, ay downward. So, hindi siya zero, guys, since yung magiging ano to, ano tawag ito? Yung angle between natin ng weight mo at yung displacement mo ay may angle. Iligaya po, let's say na naka-flat surface yan, naka-flat surface po ito, kung naka-flat surface to,
Okay, naka-flat surface po ito. For example, so, flat siya. Pero dahil inclined plane siya, kaya po ina-apply natin nasa sa Newton's law, na ito ay respect to y, iyan siya. Bakit quadrant T? O, balik natin ang definition ng weight. Alam natin ang weight is downward force. Hindi siya by default na mathematics. Upon definition ng weight po. Nagtaon, ito inclined plane, upon geometry, ganito yung orientation ng weight natin. Kaya mukha siyang quadrant 3. Okay, pero hindi siya parang quadrant 3. Alam natin kapag surface yan, ang weight mo pag ganyan. Okay? Diba? Pag ganyan. So, kung halimbawa, kinukuha mo yung work dito, yung angle between yan, syempre 90. Pero ito, hindi. Hindi ha? Hindi. Okay. So, kung kukunin mo para component niyan, so, yung angle between yung weight natin, yung angle between mo ay equal to 180. Bakit 180? Again, yung para component po ng weight at yung displacement, siya po ang magbibigay sa atin according sa definition ng weight na ito ay downward force. For the case na ito ay nasa inclined plane. So, syempre, kapag flat surface yan, zero yan. Pero ito hindi. Kasi nga, ito ay inclined plane. So, yung angle between ito is 180. So, again, yung kukunin mo ng displacement mo, ay yung angle between the weight natin ay yung kanyang x component. Ito. So, kanyang x component natin. Okay? Nakuha? So, ito ay wx. So, w, opposing siya. No? Opposing siya. Ito ay w sine 27. Tapos, d. Tapos, angle between yung weight at yung d mo na we serve as the given definition na downward force siya, kaya siya 180. Sa case na ito ay inclined plane. So ito ay... Yan, so ito, walang lagayan to. Ito lang po ang ayos na natin na ilipat na natin yung mga tanim. Ayan. Komplikado to. 27. So bakit tayo sign? Ang ating equivalent is cosine. Again, kung babalik kami yung So yan po yung ating bagong mga lipat. Yan po ay mabilis dumami, parang ito. Kaya siya W, Yan. opposing siya guys, opposing, kaya siya sign. So may lupa pa tayo. Wala tayong paso. Pero dalawa kasi nabili ko kahapon. Itong tatlong dagdagan ng paso. Lupa. Okay? Downward. Sa case na ating problem natin ay inclined plane. Okay? Nakuha ko ha. So ito ay, yan. NG Yan. sine 27. So yun, dapat may ilipat na rin natin. Substitute Ito natin. ito, gusto kong katingin to. Kaya ito Ayan. ay So tuloy-tuloy na ang ating mga halaman. Ito may mga supling kasi yan dyan guys. So, wala lang tayo paso. 25. Gastos din ba nag-halaman? Ito may mga ano na ito, tubo-tubo na ito. Second square Tuloy siya. ang D natin is Ganda ng mga halaman natin guys. equal to At yung primero, dinahas ko ito kanina. Pinaganda ko na rin yung tayo. So ganyan yung ating halaman. Dapat lagyan natin ng bato puti. Sa ibabaw. Pero kahit na kasi pag gumalo yung batong puti, wala din. So kasi tuloy-tuloy ka sa pagdami niyan. Hanggang pag bagong bahay. Sumusupling siya agad. So ito nga, gusto ko katingin asawa ko ito. Okay naman. So yun, tuloy-tuloy na ang buhay, tuloy-tuloy ang life. Ito may mga halaman pa rin siya. Grabe. Ito, pinaganda ka na nga ito. Yan. So meron pa tayo isang lupa. Dalawa kasi yung nabili ko kahapon.
Ayan pa oh. So maganda pa ng lupang yun. So ito yung mga dapat may lipat natin sa paso. Ito madagdagan pa ng lupa. Ayun, nadagdagan natin ng lupa to. Para bumilad na to. Saka yung ice cream. Nadagdagan natin ng lupa. Ayan, nadagdagan natin ng lupa itong pumilyat. Medyo kinukulang ng lupa. Ilipay natin ang friction sa kuway, opposing siya. Okay, nakuha? Opposing siya, no? Opposing siya sa ating, opposing siya sa ating in-apply natin na natin, in-apply mo na friction, na applied force, kaya siya negative. So, ang between them, still 180 pa rin. Ibigay po ng friction ng weight kanina, ang friction palagi siyang negative. Okay? Palagi siyang negative. Okay? Nakuha? Palagi siyang negative. So, ito ay negative FK mo D. Nala. Ano yung FK mo? So, negative, yung formula ng friction natin last time, negative UK and D natin. Ang problema, wala tayong given equation value for the normal force mo. Kung babalikan mo yung FB nito, doon natin yung Y sa summation mo ng force sa Y natin equal to 0 po. Kaya ito ay N, kasi Y component ng weight mo, W cosine 27 degrees equal to 0. Then N equal to W cosine Ayan, may natang marulipat to. Okay. Maganda rin to guys, bumilyad. Yung isang halaman naman sa. Ayan. Tagal na rin natin yung isa. Habang wala lupa. Oh. Wala lupa eh. We have negative. Ayan. Kaya expression mo na coefficient is 0.2. 0.2. Kaya, yung normal force muna. So, negative UK. Ang N is MV cosine 27 times D natin. So, ito ay negative 0.2 times yung mass mo ay 25 kilogram times 9.8 meter per second squared. Tapos, yung D natin is 3.6 meter cosine 27 degrees. So, ilan po? So, okay na rin to. Yung mga pamilya niya, wala rin. So, mga sa baso, dapat may lipat to. Kasi guys, ito may supli nga ito. Lumalaki na. Ayan. Wala tayong ano kasi paso. Ito malagdagan ng lupa sana. May ito. Ayun. Ito. May lipat kasi mga lagayan to. Ito malaki na eh.
Ayan guys. Oh. So 0 plus ang FP natin is 5.5 plus yung weight natin is negative 400.42. Lakas ng pagod. Dati pangarap lang. Dati pangarap ko lang magkameron yan. Ayan. Dati sa tiyaga ko ginugupit-kupit ko isa. Ayan. Nakakita niyo dati ang bahay ko. Grabe. Lumagwang doon doon. Ang laki. Sawa na eh. So, kaya ito. Dalo-dalo pa yan. Oh. Pupuno agad dyan. Dahil dumami kasi ito. Dapat yung nalipat ko na rin ito. Ayan o. Dumami na rin ito. Ayan. Nasaan yung isang... Ayan o. Ito. Ang ganda lahi ito. Kaya lang wala nang pasok. Pagdagan nga natin ang lupa ito. Up. 0.93. Ikupresent sa kanya, Charis. Okay, thank you. 0.93. Thank you. Okay. Okay, counter check yun muna. Sakali meron ako na mali sulat. Okay. Counter check. Go ahead, Sam. Ayan. Pwede tayo magligpit siguro. Ay. 307, sure kayo? Yan po, 307 ba? Okay, so 307. 0.93. Last pass. Double check nyo para in case na matik nyo rin. Ano po ata? Pwede. Lagay ko ito siya. Wala pa ice cream dyan? Meron. May lipat ko ng mga bumili din pag sama-sama ko sa ito. Yung mataas-taas? Yung malaki. Oo. Yes? Yung kanya-kanyang kulay din. Anong green? Yung nasa siya. Sa kawain doon. Ano ba ito? Huh? Yung green na... Akin ng break? Oo. Bumutasan pa eh. Napapaginabangan pa naman pwede ice cream na. 13. Pag nakabili, pag lumaki eh. Okay. Lipat pa tayo dito ng mga halaman guys. Nasa natin to. Tanim pa tayo ng bromeliad.
Wala namang paso eh. Pag nga. Ay, di doon ulit. Aayusin lang alagyan. Para kasi yung isa, di ba yung isa ay ano? Hindi siya makaano, buwelo. Ayusin, dito lang. Meron pa naman lupa oh. Ilagay mo nga. Saan? Okay ito. Lupa pa naman magagamit. Para kang kumaan, di ba? Hindi siya nag-aano. Ito, Hindi siya nangangal. naluluto na tubig. Ano? Ito, magagamit sa lupa. Tama yung nilipat ko, laki na. So yun nga guys. Ayun, sobra pa naman. Nilipat na natin sa dito. Kapalitan natin, meron dami-dami lupa eh. Oo nga. Tak-tak parehas. Hmm. Hindi ko mabalabawan yun eh. Tali ang tigas. Pabato. Ayan. Ito kasi guys, may supling na. Kaya ilipat natin muna sa para mabuhay. Hirap kasi pag nakababad sa tubig, ano siya, naluluto. Ngayon kita nyo yung dahon, natutuyo siya. Wala siyang panlaban sa init kasi yung tubig. Pag minit yung panahon, sobrang init din guys. Kaya nga yung iba nagluluto sa kawali. Kalsada na lang nagluluto. Nagluluto sa kalsada na lang. Yan, yung iba kinakanta. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti may kayuman dahil sa akala mo di ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Ayun. Ayun guys, oh. Meron tayong kasi kailangan natin ng lupa yan dahil iba-iba yung lupa. So yun, meron tayong mga dapat ilipat sa lupa kasi ang lupa ay talagang sa halaman. Pag ang so ngayon, yung tubig, ididilig natin sa kanya. Tubig pa tayo sa assignment. Balik na tayo doon. Yan
Bromeliad. Buhay na buhay ng baby bromeliad. Oh. Ang araw lang, malaki na yan. Tulad nito, nakita dito. Baby bromeliad na lumaki. So wala na yung tatay niya, tanay. Malis na. Kasi pag, Possible natin po, pwede natin gamitin. Okay? Nakuha po. Okay ha? Nakuha? Okay. So, meron bang tanong? ito may anak na. Dito? Yan o. Ano? Okay. Nagarin ba? Kasi nagarin dito. Sample tayo. Pag inalopin, Okay. Sabi ko nga po kanina, instead na i-apply natin yung mga polygon natin, the best way is by integration natin ng komplikado. So, pwede ngayon mag-apply yung ating pong way of integration natin. Yung ibig ko So, sabihin, una, ano i-calculate natin yung work done of these two graphs natin. Para po sa first graph natin, kung papansin natin, so ito ay pwede natin sa dalawa. Naka-triangle po ito. Pwede natin sa dalawa yan. Namely, ito ay ang ating area 1. Ito naman yung ating area 2. Kaya ang area 1 mo, from 0 to 5. At yung area 2 natin, from 5 to 20 natin. So mula rito, pwede kayo i-calculate natin yung work natin dyan. First one, yung work natin po, area 1 natin, or area 1, ano to, naka-triangle, ito ay equal to 1/2 base times height natin. So, 1/2 base times height natin. Ayan guys. And then, Una kayo walay pa. pwede nyo siyang gamitin, yung base mo ay yung ating pong displacement natin from 0 to 5. So ito ay 1/2 times 5 meters po. Yung height natin is yung force obtained mo na ito ay equal to 40 Newton natin. So ito ay 40 times 5 over 2. ano ba? Pag malaki na, malaki naman itong So lagayan. ito ay magiging equal to 100. Tama? Kasi 200 yung 40 times 5 over 2, 100. Tama? So 100 joules po. Tapos po, para naman po sa area 2 natin, okay, para po sa area 2, ganun pa rin, i-apply natin yung 1/2 base times height mo. So 1/2, yung base natin is from 5 to 20. So displacement siya, kaya ito ay 20 minus 5 is 15. Ang force mo, yung height pa rin natin equal to 40 natin. So, ito ay magiging equal to, so 40 times 600 over 2, 300 joules natin. So, ang total mo ay 400. Yung total natin. So, instead na, sabi ko po kanina, instead na i-apply natin yung gross unit or experimental calculus, i-check nyo based sa what type of polygon can you use. Pero kalimbawa, na hindi polygon yung nagawa natin, balik tayo sa konsepto na promo upon integration by knowing yung function niya natin. Okay? Yun po. Okay, para naman po sa next graph natin. Para po sa next graph natin, so we have 3 areas. Pakinate. No? Ito yung area 1, ito yung area 2, ito yung ating area 3 natin. Tama? So yan po ang ating natin sa ito 3. So yung magiging work done muna para sa area 1
natin. So, ito ay length times width. So, ang length mo yung displacement from 0 to 100. So, 100 meter. Tapos yung displacement natin is, yung force mo Saan mo lalagay ito? is 200 Maliit? natin Newton. Maliit? So, ito Tingnan mo na. ay 20,000. Ano ba wala ka na? Malaki yan. Joules po. Oo, malaki yan. Ano po, no? 20,000 joules po. Upon this Malaki ba? natin. Okay, for the first part. Next naman, sa ikalawang part naman natin, so still length times width po. So we have yung displacement natin from 100 to 150. Ito ay 150 minus 100 equal to 50 meters. And the force natin equal to 300 Newton. Kaya ito ay equal to 15,000 joules natin. Ano din? Baka ito ba yung tamis? Okay? Oo, ilalagay si Papa yan. Yun po. Ilalagay ko ng pastorila. Okay. And then, last part natin for work natin sa area 3. So, ito ay 150 to 200. Kaya, 200 minus 150 is 50 pa rin. Tapos, yung length mo ay 100 Newton. So, ito ay 5K joules natin. So, yung total work mo rito is 40K joules po. Maraming sumasagot pa itong problem hindi gaya kanina. Actually, Okay. ito lang yan, no? Ito yung the best option. Sabi nga po, kapag hindi, balik tayo sa usual natin using the Coleman theorem of calculus and tools natin before. Okay? Ito special case lang yan kasi naka-polygon. Sabi nga po, sometimes yung graph natin, kagaya po ng irahan natin sa math, ay hindi gano'n. Okay? Mahina po. Sige. Water break muna tayo. 5 minutes break. Muna. 5 minutes break. Water break muna. 5 minutes. Ganda ko ito. Wala, yan na buhay tayo ng buhay. Hindi na akong magdadala. Pero kung tayo magdadala tayo pagdating din, hindi naman buhay. Dito na yung buhay. Kinukuha pati yun sa pag nagtimpo. Hindi dito ang galing kayo medyo rin. Kinuha. Ay, huwag ka daw. Pagkatalito daw nung kumuha. Tinampot daw na ulit. Sabay lahat. Okay na? Okay na. Okay? Mga dito, baong-baong. Hindi. Magaling pala ng lupa yun. Ay, Huwag na ang bato. oo. Okay na. Hindi, ano na rin. Dali, naipit na hininga ko. Naipit na ako. Bakit may Upuan kayo. Kung kaya patapos na. dami sa atin? At ang payat ng kamote. Mahilig siya ng tinda. Mura lang yung sa atin. Kamote, 80 ano. Ay, nabigyan ng 60. Okay. Sabi na. Sabi na pwede sa paso.
ba yun nasa atin? Okay, okay. 1, 2, 3, 4. Next time. Yan, break. Saliwa. Hindi ba naman na ganun ito? Ayan, pwede na yung lupa yan kasi. Dapat malagay nga yan. Alagyan mo na. Yung matira. Di ba may lupa pa? Ayun. Malagay ko pa sa baboy. Water break. Malagay ko pa. Water break. Oh. Pas, pas, pas. Mira. Okay. Water break. Ganda ng lupa, oh. Ganda ng lupa. Pag narinig ko, lulubog yun. Yan yung nag-aari sa bakal. Hirap pa nito. Yung nag-aari sa bakal. Dapat pala yan. Para parehas. Napaano ang lagay. Yan maglagay ito para parehas ito. Hindi ba laki yan? Ayan. Lagi din naman. Madali malito man ito eh. Hmm? Hindi pa, ibig sabihin para parehas na pababa. Dapat na ang baba ng gupit mo. Para parehas sila naman. Okay lang. Para hindi mo. Hanapin ko yung lagay. Oo. Dalawa na pala ito eh. Ang mama niyo isa na kasama ito. Hindi naman ito malaki. Para rito. Sumakay. Lugat na ito. Ba't natulog ito? Sulok? Ano yung sulok? Dalawa pala yan. Ito nga ito. Makayos yan. Di mo ba yan pinanindit? Ikaw nagtalim ito eh. Parang isa lang yata. Ha? Hindi na buo. Ano ito? Nagsoking na. Isang buwan ko nga ikay sel. Di ba dyan din? Okay, tuloy tayo. Diyan. Okay guys. Diyan oh. So yung ating next part naman natin about the energy natin. Hindi ang magkabukod. Diyan ka rin mo. Excuse me. Kinuha natin dyan. Ating pong energy natin Oo, as kung may isang ganyan, same tapos may isang ganyan. sa word natin, scalar quality, which yung a concern, specific property or an physical system, which it cannot directly concern siya, pero pwede natin makompute yung ating energy depende sa pagbabago yung kanyang state niya. Ano state natin dito? Pwede, in terms of position, in terms of velocity, yun yung possible na calculated by batay sa pagbabago ng state natin.
Okay, take note kasi as work, ang ating pong energy natin Ano ito mga is a scalar quantity natin. Tapos, same unit din, gaya po ng ating discussion natin sa work kanina, na ito ay joules, whereas joules natin are equal to Newton meter natin. Later on yung ating other unit natin, no? Sa ating electrical part natin. Hindi ito. Okay? Nakuha po. Okay. So, kung walang po tanong, ang energy, so meron tayong dalawang klase ng energy natin. So, una po, yung ating pong kinetic energy natin. So, ito ating kinetic energy natin is involving by type of energy in moving matter and wave natin. So, meron tayo involvement na i-apply natin yung kinetic energy or KE. For today, yung discussion natin is more on transitional natin na ito ay equal to 1/2 mv squared natin. Okay? So, pwede siya in terms of radian, thermal and wave natin. So, thermal mo ay yung microscopic definition ng temperature na pinakuha natin by getting the average kinetic energy natin. So, yun yung mga some point of view na pag-apply natin ng kinetic energy po natin. Okay? Nakuha. Okay. So, ilan po po lang kinetic energy natin. Tapos, another one po na i-apply natin yung ating pong potential energy natin. Ano nga ba yung potential energy natin? Na itong energy nito is due the arrangement of this part, its composition, location, and structure natin. So, kapag gravitational, yung ating pong equation na i-apply natin are equal to mgy or for the gravitational potential energy natin. So, marami tayong klase ng ating potential energy na ating pong topic natin for SEM. Ngayon, ang ating pong gravitational natin ay mgy or 1/kx² naman para sa elastic. Elastic naman po para po sa spring po. Yung work done by the spring po, yung ating pupunin natin. Based on po, sa electrical part natin, yung electrical potential energy natin. Okay? Ayun lang po. Okay? Malinaw? Yun lang po ang ating sabihin ng electrical potential energy natin. Okay? Yun po. Okay? May tanong po so far? Okay, kung walang tanong, proceed tayo sa ating next part natin. Regarding naman po sa work energy theorem natin. So, i-define ko po ang ating pong work energy theorem natin. A constant net force scales the velocity an object and does work on that object natin. So, define natin siya as the change in kinetic energy po. Guys, ito yung ating work energy theorem po natin. Whereas, sabi ko nga po, change in kinetic energy or final kinetic Ayun, pagkaroon tayo ng dalawang initial kinetic stick po. lang. Ito yung ating Isa na lang. work energy theorem po natin. Okay, nakuha? Okay. Hindi nakalibakan. Yun po ah. So, kung walang tanong, regarding sa ating work energy theorem natin, so sample tayo dito. So, let's say, a mass of the given spacecraft are equal to 474 kilogram. Tapos, yung kanyang initial speed natin are equal to 275 meter natin. Kung mapapansin natin, yung force mo
At yung ating S natin or D, they are in parallel each other. Okay, they are in parallel each other, guys. Kaya Wala, yan lang. Doon na lang. mangyayari po dito, Doon din. mangyayari po dito, so yung angle between them ay zero. Kaya Ha? diba? Ulitin ko, bakit po zero, guys? Maliit lang yun ba? Ang Ano ba force yun? between force and S or D, kasi nga po, they are in parallel. Kaya angle mo is zero natin. So, meron tayong given force natin ng frog are equal to 5.6 to the negative 2 Newton up on the probe through a displacement given is equal to 2.4 to the 9 meter natin. So, what will be yung magiging final speed niya? Okay? So, una po, apply natin yung work energy theorem natin na ito ay W equal to delta KE natin. Yan po. And then, alam natin, ang ating work energy theorem natin na equal to final kinetic minus initial kinetic natin. Yan po. Okay. Nakuha. And then, ang next nito, okay, ang next nito ay, for this one, is you have to given yung force and displacement natin, at gaya po ng sinabi ko, na parallel component, yung F and D natin, kaya ito ay FD cosine 0 degrees equal to 1/2 mv 2 squared minus 1/2 mv squared natin. So ito ay FD na lang. Kasi cosine 0 is equal to 1 equal to 1/2 mv 2 squared minus 1/2 mv1 squared natin. Ang lahat natin po ay yung final speed natin. So ito ay FV plus 1/2 Balong na rin. mv1 squared equal to 1/2 mv2 squared natin. Klaro? Yan. Okay? Pares po ang hinahanap natin. Algebraically, we can able to solve that, guys. So ito ay 2 times FD plus 1/2 mv1 squared over yan, equal to m v2 squared natin. So for v2, so ito ay magiging Sa likod. FD Pwede may tanim. plus 2FD Kaya pwede may tanim. plus 1/2 or 2 na lang. Kasi yung 2, ito ay M V1 squared over M all over M natin. And then, substitute natin, we have the square root of 2, ano yung force mo? 5.6 to the negative 2 Newton natin. Ang D mo ay 2.4 to the 9. Busin ko lang po. So, 2 times 5.6 to the negative 2 Newton natin. Ang D natin is 2.4 to the 9 meter natin plus yung mass mo is 474 kilogram. Ang B natin is 275 meter per seconds po. 1 meter squared. All over yung mass natin ay
474 kilogram. Pakikompute nga po kung ilan. Pakikompute. Square po ito isa, square to. Pakikompute nga po. Kung ilan? Pakikompute nga po. Yung dulo ng numerator, 275. Yan yung ating velocity natin. Initial velocity. Square. Tapos full yung square. Don't forget. Okay. Tapos si Lianes, 1, 2. Si Lianes is 1, 2. Tama. 801. 801. 0.69 meter per seconds natin. Okay. Klaro? Okay, meron tanong? Opo, 275. Yes, tama. Lahat. Okay muna guys, medyo makabang po yung ating solving family. 2 minutes. Vitamins yan ah. Yan. Uy. Kamangin lalaking bingot. Oh. Yan ang ginagawa ng vitamins. Ito nga, inaibabaw ko lang ako, mabubuo na. Hindi na kalubog. Ay, kami lupa yun. Gano'n na yung buwan siya. Hindi tayo ganyan. Bigat. Wag na. Pag nga, mata. Lalakad-lakad. Okay na? Okay na ba? Yes po, meter per seconds po. Tama po. Kasi nga po, velocity po ang nahanap. Gusto na? Okay? Okay. Buti makakamahala po natin topic natin ha. Ganun pa. Okay. So, Bahala yung topic. ngayon naman, we'll proceed naman po sa ating next part natin is about the type Guys, of pwede ito guys. force natin, no? Type of force natin, namely conservative Okay na yung halaman natin, and guys. non-conservative force natin. Nalipat na natin. Naging apat Okay. guys. So pag sinabi natin na conservative force Fortune lagyan natin ng ano. guys, yung magiging forces natin can be both negative or positive yung magiging force natin. Okay, pares siya. Or very negative, very positive yung magiging work mo. Okay, for the conservative force natin. Okay, ano ba example niyan? Siyempre, yung
yung kaya sa loob natin na weight. Primary weight po, hindi po palagi na pag sinabi ng downward force, automatically na ito ay negative agad. Hindi. Depende yan sa type of location natin. Sometimes, po guys, yung pagka-weight natin, kaya sinabi ko kanina, kapag flat surface, hindi siya negative. Hindi zero yan. Iba pong zero, iba pong negative. Alam natin yan guys. Okay, another one, yung elastic force natin at electrical force mo. Yan yung sample po ng ating conservative force natin. Pero, pag sinabi naman natin na non-conservative force mo o distributive force natin, always negative yung work natin. Kaya po ng Ako din ginawa natin. Naglaban pala tayo. palagi siyang negative yung ating friction natin. Nakuha? So, never siya magka-positive. Palagi siyang negative. Okay, klaro? Palagi siyang negative. Okay, ngayon naman, ito po yung ating work done by gravitational force mo. So, same din as the pag-define natin na ating pong define natin yung ating potential energy natin, gravitational, na ito ay equal to mgy natin. Alam natin na possible yung weight natin is pa 1. Kaya sa ganito. And then, by getting the work done by gravitational force, negative of yung ating potential natin. Na ito, gagamitin natin later on sa pag-define natin ng law of conservation of energy po natin. Okay? Klaro? Okay po? Okay. Tapos, another one po na dapat tignan, yung work na naman via elastic force natin. So, ang resultant natin, frictionless is connecting the spring natin. Ito yun. Assume natin na ito ay wala tayong i-apply na friction natin. Wala po wala tayong i-apply na friction po. Ito naman po yung ating pong Hooke's law natin. Sunod, may pagkikita mo naman. Okay, ito po yung ating Hooke's law Okay na guys, yung ating tanim. Plus, Kasi oras na rin tayo pala. Kasi oras na pala tayo nagtanim. Position ng lock natin. Yan. So, maraming salamat. At yung Bye-bye. plane mo, representing the force constant natin, siya po ang mag-determine gaano siya ka-stiffness. Kapag sinabi natin na stiffness,